Okay, game na kayo? Yung nasa likod, please. Upo na kayo. Para ituloy na natin. Maawa naman kayo sa akin, uwi pa ako ng Cavite. Pero plano, hindi ha. Bailan. 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 Hindi ako nakakita. Brothers, okay kayo dyan? Nakikita nyo? Ayos. Game na kayo? Okay, let's continue. Part 2. Mga kapatid, itong ating seminar mayroong 3 parts lang. Una, introduction. Number 2, yung part 2. Number 3, other issues in concern. Okay? Doon sa other issues in concerns, iba't ibang issue na may kinalaman or pwedeng ma-involve kayo. Ibig sabihin yung iba't ibang problema. Okay, let's continue. Part 2. Situation. So sa part 2, pag-uusapan natin yung situation, mga problema, ano ang solusyon. Sitwasyon. Nabanggit natin, sabi ng datos, libo-libong Pilipino ang namamatay sa road crosses. Again, ang nagsabi po, datos, hindi si Colonel Busita. Katulad na nabanggit ko sa inyo, humingi ako ng statistics sa Provincial Director ng PNP. Dito, itong nakikita ninyo, medyo maliliit yung numbers, kaya i-highlight ko. Ito po ay vehicular accident sa probinsya ng Iloilo noong 2022. Sa Iloilo, ang vehicular accidents po na naitala noong 2022, 4,485. Mababa, mataas? Mataas yan. Ang namatay dahil sa aksidente, 140. Okay lang ba yan? Napansin nyo ba? Halimbawa, mayroong naging sunog. May namatay na 30. Di ba tayo ay nasasaktan tayo? Kawawa naman yung mga namatay sa sunog. Bakit ilang 30? May namatay sa lindol. 20. Ah, grabe, kawawa naman. 20 ang namatay sa lindol. Sa aksidente, 140 lang. Kita nyo? So kung iyong iisiping mabuti, pag may sunog, may namatay, nasasaktan tayo. Pag nagkalindol, may mga namatay, nasasaktan tayo bilang mga Pilipino. Pero, kapag ang usapan, aksidente sa sasakyan, naging normal sa atin, ano ang pagkakaiba? Sa sunog, pag may namatay, 10, 20, 5. Alam agad. Sa aksidente, isa, dalawa. Pero, kung titingnan mo mabuti ang figure, grabe o hindi? Grabe yan. Hindi lang napapansin kasi pwedeng nangyari sa bayan ito, kasi ang bayan nyo sa kabila, pa isa-isa, pa dalawa-dalawa. Pero, kung iisipin mo mabuti, hindi ka tanggap-tanggap yan. Now, 2023. Yan ang statistics ng vehicular accident sa Iloilo. 2023.
By the way, mahigit na 1,000 yung injured. Merong baldado, naputol. Huwag na natin pag-usapan yun. Kasi may inaasahan pang kinabukasan ng pamilya nun. Hindi katulad ng namatay. Patay talaga. 2023, ang vehicular accidents, 4,490. Napansin nyo? Kamunti na may eksakto. Nadagdagan ng 5. Ang namatay, 130. Okay lang ba? Okay lang? Hindi. Okay lang? Hindi. Hindi. Kasi kung okay lang yan, hindi na ako magpagod. Hindi na ako manawagan. Oh, mga kapatid sa Iloilo, seminar tayo. Kung okay lang yan, huwag na lang tayo mag-seminar. Attendance lang, mauwi na kayo. 2024. Tumaas, bumaba. Hula kayo, hula. Tumaas. Ang daming nagsabing tumaas. Dan. Oops. Mahigit 5,000 yan. Tumaas, bumaba. Tumaas. Tumaas na. O, yung namatay. Tumaas din. Taas pa yun eh. Tumaas. Tanong, okay lang? Hindi. Hindi yan okay. Kung sa iba okay sa atin, hindi. Tama? Ngayon, doon tayo sa summary. Noong 2022 hanggang 2024, ang aksidente, 13,661. Ang namatay, 425. Okay lang ba yan? Hindi. Hindi okay yan. Alalahanin po ninyo, ang pinag-uusapan natin, Iloilo lang. Mga kapatid, sa pag-aaral, humigit kumulang 60% tatay. So kung ang namatay noong 2022, 2023 hanggang 2024, 425. Humigit kumulang 255 yan, tatay, nanay. Ilan ang nauli lang? 765. Ipagpalagay, sa bawat tatay, pamilyado, humigit kumulang 3 ang anak na naulila. Pag minultiply mo yan, 255, sa average 3, 765. Tanungin ko kayo, sa taong nag-iisip, at kung may naulila na 765, mga bata, naiisip nyo ba anong kalagayan ng mga bata? Naiisip nyo, kawawa hindi? Gentlemen and ladies, hindi okay yan. 425. Pag may nasunog, namatay 20, nasasaktan na tayong sambayan ng Pilipino. May namatay sa ganung lugar, landslide, may namatay 10, nasasaktan tayo. Tapos pagdating sa aksidente, 425, 3 years, parang okay lang ang sambayanan. Ibig sabihin parang okay lang, hindi nabibigyan ng pansin. Gentlemen and ladies, ito ang nagtulak kay Colonel Busita at sa aking mga kasama bakit nag-conduct ng seminar sa Iloilo. Maliban sa Iloilo, ipagpapatuloy natin ito sa iba't ibang probinsya at babantayan natin ito.
babantayan natin. Babantayan natin. Dapat huwag nang mangyari na ganitong kalaki ang mga namamatay sa aksidente. Now, yan po pinakita ko. Ibig sabihin, totoong may dahilan bakit kailangan mayroon tayong advokasya. Ipagpatuloy ko po. Ikalawang sitwasyon, laganap ang pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas at mga ordinansa. Huwag na ninyong problemahin to. Mag-focus na lang kayo sa inyong hanap buhay. Problema na ni Colonel Busita ito at aking mga kasama. Ibig sabihin, pag mali ang huli sa inyo, huwag na kayo ma-stress. Mali ang huli, huwag na kayo makipag-away. Baka mapaaway kayo, lumaki ang problema, masaksak ka o mabaril ka. Kalimutan na ninyo itong pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Simplihan natin. Gawin natin simple ang buhay ninyo. Basta mali ang huli, may pang-abuso, tawag sa opisina ni Colonel Busita. Kahit magkano yan, magbayaran natin. Sir, paano yun? Walang load ang cellphone ko. O di, benta mong cellphone, bili ka ng load. Pati ba naman yun, problema mo pa? Sobra ka naman. So, ibig sabihin, magkalinawan tayo, usapang pang-abuso, maling pagpapatupad ng batas, kalimutan na ninyo yan. Simplehan natin. Magsumbong na lang kayo. Focus na lang kayo doon sa inyong kaligtasan. Okay? Now, kung libo-libong Pilipino ang namamatay sa road process, ano ba ang gustong tukuyin ni Colonel Busita na problema? Libo-libong pamilya ang lalong naghihirap. Simplehan natin. Ikaw na tatay, naghahanap buhay. Katulong mo sa hanap buhay ang iyong asawa. Sobra ba ang kinikita? Sobra, hindi? Hindi. Taas ang kamay dyan na sobrang kita. Umuwi ka na. Taas ang kamay, sobrang kinikita. Taas! Kulang? Kulang. Ang buhay ng ordinaryong Pilipino parang coke. Kung hindi zero, eksakto. Diba? Now, kung libo-libong Pilipino ang namamatay sa road process, libo-libong pamilyang lalong naghihirap. Why? Tatay ka, naghahanap buhay ka, misis mo tumutulong sa'yo. Hindi pa natatanggap ang sweldo, pambayad na sa utang. Tama? Namatay pa si tatay. Giginhawang buhay o lalong maghihirap? Lalong maghihirap. Malinaw. Malinaw. Kaya pinapakiusap ko sa mga tatay, nanay, basta sumakay sa motorsiklo, may helmet sa ulo. Sir, are you sure na pag walang helmet, delikado? Yes! Oh, maayos ang takbo ng motorsiklo mo. Tama na. Wala kang helmet. May reckless driver, ang bilis, nag-overtake, nasabitan ka, natumpa ka. Okay ba yun? Buhay patay. Gentlemen and ladies, pag namatay ka bilang tatay, bilang nanay, paumanhin, usapang totoo, huwag sana, lalo maghihirap ang pamilya. Ang sino mang hindi nakaintindi dito, B.O. Guwapo. Sinong guwapo dyan? Malinaw na pag namatay ang tatay o nanay sa ordinaryong pamilya, lalong maghihirap. Lalong maghihirap.
Diretsahan tayo. Bobo ang hindi makakaintindi nito. Buti yung nagkakaintindihan tayo. Libo-libong Pilipino namamatay. Libo-libong pamilya lalo naghihirap. Libo-libong bata ang nasisira ang buhay at kinabukasan. Why? Mahirap ka na nga. Namatay ka pa. Mahirap ka na nga. Namatay ka pa. Ano ang dadanasin ng anak mo? Pag ang tatay sa ordinaryong pamilya ay namatay, unang dadanasin ng pamilya, walang katiyakan na kakain 3 beses isang araw. Ngayon nga, buhay si tatay at si nanay. May pagkakataon na halos hindi na kumain ng 3 beses. Tama? Tama. Ngayon nga, buhay si tatay, si nanay, buhay Yung iba, agahan, noodles. Lalagyan ng itlog. Bibili ng tinapay. Hindi sa pangahanap, napakahinang klase ng pagkain yan. Pero ba't ganun lang ang kaya mo? Kasi mahirap ka nga eh. Hindi mo pa iningatan ang buhay mo. Wala kang helmet. Nasa bintang ka. Nahulog ka sa kanal. Nahataw yung ulo mo sa simento. Namatay ka. Paano na yung anak mo? Pag namatay ang tatay, una na sa ordinaryong pamilya, walang katiyakan na kahit 3 beses isang araw-araw. Pangalawa, walang katiyakan makakapag-aral pa. So, anong problema? Kung hindi tayo magkaya sa itaguyod ang kaligtasan ng bawat motorista sa ating bansa, higit na tataas ang krimen. Why? Hindi kailangan matalino. Habang maraming namamatay na tatay sa mga ordinaryong pamilya, maraming bata na uulila, marami sa kanila nasisira ang buhay at kinabukasan. Ganun, pwede mo ba yung paliwanag? Kayo mga kapatid, yung nakaupo sa harapan, tumayo kayo lahat. Para maintindihan ng ating mga kababayan. Halimbawa, ang mga nakatayo sa aking harapan ay mga bata. Tatanungin ko isa-isa, ano ang pangarap ninyo paglaki nyo? Kung bata ang mga ito, may madidinig pa kayo sa kanila na magsasabing, gusto ko sir, paglaki ko, magnanakaw. Meron? Wala. Kung bata ang mga ito sa harapan natin, may magsasabi ba dito, gusto ko, Colonel, paglaki ko, holdaker? Meron? Wala? Wala. May nadinig na ba kayong bata na nangarap na maging masamang tao? Meron? Wala? Wala. Wala pala eh, magsiupo na kayo. Tanong, yung mga naging kriminal nasa likod ng selda, naging bata din ba yun? Yeah. Naging bata din? Nangarap din? Pero nabigo sila. Maraming dahilan ng pagkabigo. Kaya ko lang pinapaliwanag sa inyo, yung mga nasa likod ng selda, naging bata din. Nangarap din. Kasi wala nang batang nangangarap na maging masama at pabigat sa lipunan. Ang gusto kong ipaunawa sa inyong lahat, pag hindi ninyo iningatan ang nag-iisang buhay ninyo, masakit sabihin, baka darating ang araw, kriminal ang anak mo. Kriminal ang anak mo. Gusto mo yun? Simplihan, ingatan ang nag-iisang buhay. Sir, kami hirap na hirap, huwag kang maniwala sa kahirapan. Ang patunay niya, si Ganan Busita lumaki sa bahay kubo. Asin, kape, iniyaw na tuyo, kalamyas, kalamansi, mantika.
Pero naging engineer, naging colonel, naging congressman, patunay na hindi hadlang ng kahirapan. Ang mahalaga po, kayo mga tatay, mga nanay, ingatan ang nag-iisang buhay. Dahil kung hindi ninyo ingatan at hindi tayo magkakaisa, itaguyod ng kaligtasan ng mga motorista, tiyak na tiyak, tataas ang krimen sa ating bansa dahil maraming bata nasisira ang buhay kinabukasan. Resulta ng laganap na aksidente na kinamamatay ng libo-libong Pilipino. Hindi ninyo pwedeng sabihin, nagawa ko ng kwento. Why? Ipinakita ko 3 taon ang namatay sa Iloilo, 400 plus. Ang estimated mga batang nauli lang, mahigit 700. Ang sakit, nagdudusa. So, ladies and gentlemen, kaya hinahamon ko kayo, bilang pagmamahal sa inyong pamilya, bilang pagmamahal sa ating lahi, dapat responsable tayo, magkaisa tayo, isulong natin ang kaligtasan at protection ng mga motorista. Amen? Amen. Dahil naganap ang pang-abuso at pagpapatupad ng batas, karagdagang nagpapahirap ito sa buhay ng motorista at sa kanilang pamilya. Para maunawaan ng iba, maraming beses natin napatunayan. LTO, huli, expired ang rehistro, mali ang pagkabasa ng enforcer, pati district officer, hindi pa rin magbasa. Ang multa, 10,000 piso dahil expired ang sasakyan, plus 2,000 pesos dahil minamaneho daw, expired ang rehistro, 12,000 pesos. Paano kung isang tatay ka, isang karpintero, sumasahod ng 10,000 sa isang buwan? Alang yan naman, sweldo mo pang isang buwan, kulang pangmulta sa LTO, tapos mali ang huli. Hindi ba yan nagpapahirap sa buhay ng motorista at ng kanilang pamilya? Pahirap! Pero again, huwag kayong mag-alala. Basta mali ang huli, sagot ni Colonel Busita. Pinapaliwanag ko lang na may problema. Hindi naman drama yan. Hindi naman kasinungalingan yan. Hindi naman pamumulitika yan. Bakit? Matagal ko nang ginagawa. Colonel, kandidato ka ngayon, di ba? Bawal kang magbigay ng pera. Pambira naman yan. Ang tagal na nung advokasya ko. Dahil kandidato ko, bawal na akong tumulong. Palagay ko naman, maintindihan tayo ng COMELEC yan. Lalo tigit, ang chairman ng COMELEC, abogado. Buti sana kung mahina, magaling. Pero sana, habang election period, wala sanang mahuli ng mali para wala akong mabayaran. Baka makasuhan ako sa COMELEC daw. Pero hindi ako natatakot. Why? Bakit si Colonel Busita ang tapang? Nagtitiwala sa Diyos. Sa mga nakakita ng congressman, walang security. Kung ano, kalooban ng Diyos, yun ang mangyayari. Ang daming kilalang tao, daming security, patay din. Diba? E di huwag ka na magdami ng security. Pag nagbari lang kayo, di dalawa lang kayo. Dami ang security. Tiwala sa Diyos. Pero hindi ko pwede sabihin sa inyo ang sikreto. No. Pag nagtiwala ka sa Diyos, iingatan ka niya. Iingatan ka niya. Masisira ang schedule ng papatay sa iyo. So, ladies and gentlemen, ipinaliwanag ko lang ito, yung maling pagpapatupad ng batas at pang-abuso, huwag nyo lang problemahin. Problema na yun ang aking opisina.
Ang inyong intindihin lang yung inyong kaligtasan. Pero, ang lilinaw, pag mali ka, hindi kita tutulungan. Halimbawa, brother, wala kang helmet. Pagpira ko naman, kapal ng mukha mo, tatawag ka pa sa akin. Hindi ka pa naiiyak. Ay, lalo si partner, ikaw ba? Kailangan pa mag-helmet. Meron lang akong gustong, hanggang ngayon, di ko pa napatunayan eh. Bigyan mo naman ako ng kapayapaan ng pag-iisip. Kasi hanggang ngayon, di ko pa napapatunayan. Labas mo, hindi lang. Sabi kasi, pagka bumahaba nila. Totoo, hindi? Sa akin, mas malupit ka. Alam mo bakit? Biruin mo, malikli ang dila mo, pero nakalbo ka. Ito kaya, tatay, naniniwala ka ba pag daw kalbo, mahaba ang dila? Ba? Hindi pa rin alam? Alam mo, nagsisinungaling ka. Okay, dyan mo makikita, pag nag-joke ka, pag nagbiro ka ba, tumawa yung kaharap mo, dyan mo makikita yung matalino. Yung bang naintindihan yung joke, pero hindi ka natawa eh. Pag nakagano ng camera, bakit di mo maintindihan, tumawa ka? Yan, tawa. Yan. Sabi ba rin, sir, hindi ko nga naintindihan, tatawa ko. Baka napapanood ng misis mo. Sasabihin, Daddy, ngayon ko lang napatunayan, tama ka pala. Bakit? Ay, simpleng-simple yung joke ni Colonel eh. Ginagawa mo yun, di ba? Kaya kalmo ka. Di ba? So, yun lang ang tip. Kahit hindi naintindihan, tumawa. Okay? Para hindi halatang mahina ang IQ. O, yan. Tawa. Yan. Pag nag-lecture kayo, yun ang technique. Para i-challenge ninyo na tumawa kahit di ka tawa-tawa. Kasi, naka-video eh. Brother Matt, yung hindi tumatawa, i-focus mo ha. Para malaman ng kanyang misis na siya talaga i-biro-biro. Para maintindihan, mapagpasensya. Okay? So, gentlemen and ladies, again, kaugnay sa pang-abuso at pa rin pagpapatupad, huwag na ninyong problemahin yan. Problema na yan ang ating opisina. Okay? Ano yung mas malalim na problema? Bakit kailangan natin isulong ang kaligtasan at proteksyon ng bawat motorista sa ating bansa? Bakit? Kawawa ang ating lahi sa mga dadating na henerasyon. Isipin mo, ang dami nang namatay sa Iloilo. Ang dami ng pamilya lalong naghihirap. Ang dami ng batang nagugutom, hindi nag-aaral. Ang daming bata na pwedeng masira ang buhay at kinabukasan. Kung tumahimik na lamang tayo, gentlemen and ladies, kawaawa ang ating lahi sa darating na henerasyon. Kasi po, ang pinag-uusapan natin, libo-libo. May datos eh. At katulad na nabanggit ko sa inyo kanina, walang batang nangangarap na maging masama at pabigat sa lipunan. Pero bakit ang daming nakakulong? Bakit ang daming kriminal? Nangarap din sila, hindi lang pinanat. Now, para maging mapalad ang ating mga anak, anong malaga? Dapat buhay ka. Dapat buhay ka. Sir, parang gusto mo sabihin na kung mayaman, okay lang mamatay. Hindi naman. Malaki lang ang pagkakaiba ng mayaman kaysa ordinaryong pamilya. Why? Pag namatay ang tatay at mayaman, kakain pa rin ang mga anak. Pag namatay ang tatay at mayaman, makakapag-aral pa din ang mga anak. Ladies and gentlemen, tanggapin natin ang katotohanan, malaki ang pagkakaiba ng buhay mahirap at ng buhay ng mayayaman. Sir, malaki palang problema na maraming Pilipinong namamatay sa road process. Maraming Pilipino, maraming pamilya lalo naghihirap, maraming bata nasisira ang buhay ng nabukasan mula sa hanay ng mga nahuli na. Ano ba sir ang solusyon? Etong solusyon, simple lang.
education. Hindi natin kinukundina ng LTO, pero kapag road safety education ang pag-uusapan, malaki ang pagkukulang ng ahensya ng LTO. Bakit? Napakaraming taon ang nakalipas. Basta may pera ka, magkakalisensya ka. Tama? Sila ang ugat kung bakit maraming namamatay na Pilipino sa road crashes. Hindi nila ibinibigay ang kaukulang education. Basta may pera, magkakalisensya. Ngayon, hindi sila nagkakandak ng regular or periodic seminar. Inaccredit nila yung mga private school. Malala ang korupsyon. Nadinig na rin ba ninyo ang nadinig ko na pwede kang magkaroon ng certificate mula sa accredited training school, hindi ka papasok basta magbabayad ka ng malaking halaga. Nadinig na rin ba ninyo? Yes. 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 Kaya hindi tayo titigil. Hindi tayo titigil. Sir, bakit parang hindi ka napapagod? Sabi, nabasa ko, do your best and God will do the rest. Amen? Amen. Number 1, education. Number 2, enforcement. Sir, kung ang education ay isang parte ng LTO at ang enforcement sa police, LTO, and local enforcers, anong magagawa namin dyan? Tulong. Simple. Patupad mo sa sarili mo. Patupad mo sa sarili mong batas. Sabi ng batas, dapat may helmet ka. Mag-helmet ka. Sabi ng batas, dapat may helmet. Yung kapatid mo walang helmet, sabihan mo, ayaw makinig, huwag kang mabigla. Pwede bukas, next week, sa punerarya siya. Ang malaga, magtulong-tulong po. So, going back, education and enforcement. May problema sa education. Hindi sincero ang LTO para gampanan ang pagbibigay ng edukasyon kaugnay sa road safety. Enforcement, may problema tayo. May kahinaan ng ating enforcement. Pero huwag tayong umasa. Magtulong-tulong tayo. Hindi kayo police, hindi kayo enforcer, patupad sa iyong sarili. Hindi ka police. Yung kapatid mo walang helmet, kailangan bang pulis ka? Hindi. Ay sabi niya, sir, bakit yung pulis huli ng huli, sila naman walang helmet? Nakikita niyo? Tanungin kita, pag na-aksidente yung pulis, sino mamamatay? Ikaw po siya. Yung pulis, walang helmet. Pag na-discuss siya, sino mamamatay? Ikaw po siya. Pulis. Anong pakialam mo? Kung matapang ka, disitahin mo. Sir, ang bira ka naman, huli ka ng huli. Tapos ikaw, walang helmet. Yabang mo, sir. Nagalit sa'yo. Sir, joke lang. Joke lang. So, yan po, education and enforcement. Mga dapat gawin para laging ligtas sa aksidente o disgrasya. Mag-helmet sa ulo sa lahat ng sandali na nakasakay sa motorsiklo. Huwag sa siko. Tanong, may nakita na kayo na aksidente? Biyak ang ulo, buko ang siko. Meron wala? Meron. Ito masakit pero totoo. Di ba parang nakakatawa? Dapat sana buhay. Tama? Gusto nyo ba na kayo katawa-tawa din? Kalimutan yung katawa-tawa. Yung pamilya mo, tawa-awa. Alam nyo po ba? Nung mamatay ang mother ko, nakausap ko yung manager ng funeral parlor. Sabi ko, manager, alam mo, may advocacy ako eh. Nagsiseminar ako kasi ang daming namamatay na motorista, lalo-lalo na mga riders. Sa palagay mo ba, mga ilang porsyento
nire-responde ninyong patay? Mga ilang porsyento, riders? Alam niyo ang sagot? 80%. 80%. Then, walang kasinungalingan. Totoo yan. Noong nandun ako sa Region 3, assign ako sa Pampanga, may humingi ng tulong sa akin. No? Becky. Pamilya ng Becky. Namatay yung kapatid natin. No? Humingi ng tulong sa akin yung pamilya na makahingi ng discount sa akin. Punerarya. Inausap ko yung manager. Father, meron ko kasi ako concern lang ako. Sa tingin mo mga ilang percent ang namamatay na riders? Doon sa mga nire-responde nyo, magugulat ka. Sabi niya, 80%. Ibig sabihin po, talagang maraming namamatay na riders dahil walang helmet sa ulo. Kaya mga kapatid, sa mga hindi nag-helmet ngayon, marami sa inyo, ayaw ko naman na magmukha ninyo ang kaaway. Alam ko, marami sa inyo, dumating ngayon, walang helmet. O kayo, pag uwi mo, pag-alam mong takbo, bukas, kung pwede, bumili kayo ng helmet. Kung pwede, mangutang kayo. Sir, walang magpautang. Benta ang motorsiklo, bumili ng 5 helmet. Sigurado, ligtas ka. Sir, paano mga sigurado ligtas ako? Kung benta ko yung motorsiklo, bilang 5 helmet. Akalain mo may helmet ka pero walang motor. Di ba ligtas? Ligtas talaga. Ligtas hindi? Ligtas. Sabi ko sa inyo, matututo ka dito. Di ba? Ligtas, hindi ka mali-discreet. So, dyan naman ladies. Oh. Tulay po, napakalaga ng helmet. Kaya doon sa mga hindi nag-helmet, magbago na kayo. Doon sa mga kapamilya nyo na hindi nag-helmet, pakiusap, paalalahanan ninyo. Kapag hindi sumunod sa inyo, huwag kayong mabibigla. Anytime. Madidisgrasya. Sa punerarya ninyo makikita. Ang gusto ko, huwag kayong magsisi. Sir, binata naman. Okay na. Sino binata? Single. Yan, pwedeng walang helmet. May girlfriend. Walang girlfriend. Pwede talaga. Binata. May girlfriend. Maganda. Mag-ingat ka. Binata, may girlfriend. Maganda, hindi. Hindi. Pwede ka hindi mag-ingat. Ganun, dinidiscriminate po yung hindi maganda. Joke lang. Alam nyo, kung walang pangit, hindi makikitang maganda ka. Tama. Kung walang pangit, hindi mo malalaman na gwapo ka. Pero naniwala pa kayo na pinakasinungaling talaga yung ina natin? Tama? Napatunayan ko na yan. Sabi ng nanay ko nung nabubuhay pa, itong anak ko to, napakagwapo. Tumingin ako sa salamin, totoo nga, mga sinungaling talaga. Diba? Hindi sila sinungaling. Nasasaktan lang sila kung sasabihin pangit ka. No? Kaya sila lang nagtitiis. No? Ganyan tayo kamahal ng ating mga ina. Pero tanggapin natin ang katotohanan dahil may gwapo na irresponsable. May pangit, mabuting anak. May bakla, responsable. May lesbian, may tomboy, responsable. Mayroong magandang lalaki, kumpleto lahat, matikas ang katawan, irresponsable. Ba't ka biglang natawa? Parang nakaka-relate ka. Ang bata ka pa, no? Wala kang silbero. O, kasi, di ba? Alam mo yun pag tumawa ka, nakaka-relate ka Pero ang importante, nagsisi ka, nagbago ka. Pero sa mga buhay pangamatina, mahalin yung mabuti ang tatay at nanay niyo. Mahalin. Dahil pag hindi, magsisisi kayo. Pag 5 kayong magkakapatid, namatay ang nanay mo, kung sino ang pinakamalakas ang iyak, yan ang pinakagilty.
So habang buhay ang nanay, habang buhay ang tatay, pakita nyo ang inyong pagmamahal. May panahon pa, magbago po kayo. Huwag magpatakbo ng sobrang bilis dahil ang preno ng motorsiklo ay walang silbi. Ang preno ng sasakyan ay walang silbi sa biglaang sitwasyon o pagtigil. Totoo ay hindi? Totoo. Alam ninyo kung hanggang saan ang kapasidad ng sasakyan mo. Na kung saan mabilis ang takbo mo, biglang may nag-cut, yung manageable, kaya mong maiwasan ang aksidente, kaya mong pigilan. Kaya mga kapatid, gamitin ang talino. Dahil mahal mo ang pamilya mo at natatakot ka sa kumpare mo, tamang pagpapatakbo lamang. Naintindihan po? Dahil kapag sobrang bilis ng takbo mo, may nang-cut, preno, hindi kaya. Tama po? Tama. Ang buhay natin, hindi trial and error. Okay? Thank you. Huwag magmaneho ng anuman sasakyan kung nakainom ng alak o lasing. Isa sa pangunahing kinamamatay ng maraming riders, lasing. Lasing. Sino mahilig uminom ng alak? Tas kamay. Yan, okay lang uminom ng alak, pero matuto kayong bumili. Inom ka ng inom, di ka naman marunong bumili. Di ba? Oh. Gentlemen and ladies, umiinom din ako ng alak. Pero, naramdaman nyo ba pag lasing? Parang iba eh. Lalo kung motorsiklo, parang ang sarap, parang lumilipad ka. No? Tapos kung may mag-cut sa'yo, kita mo, pero ang bagal ng reflexes. Tama? Ganyan po ang namamatay. Kaya may karapatan lang na magmaneho kung lasing, binata. Binata ka. Grabe ang privilege ko. Ang daming privilege pag binata. Pero pag may asawa at anak, hindi pwede. Gamitin ang talino dahil kawaawa ang pamilya mo pag namatay ka. Kawaawa ang pamilya mo pag namatay ka. Bantayan ang kapwa motorista. Tama mali? Tama. Hindi sapat na may disiplina ka. Kailangan bantayan mo ang kapwa motorista. Dahil may mga motorista walang pag-iingat. Tama? Pag hindi mo binantayan ang kapwa motorista mo, takbo ka lang ng takbo, pwedeng yan ang papatay sa'yo. Tama po? Tama. So, magbantay. Bantayan. Mamaya, makikita nyo kung paano babantayan ang kapwa motorista. Sumunod tayo sa mga batas trapiko at mga ordinansa. Huwag kong galihin na kapag alam na walang pulis, hindi suot ang helmet dahil basa ang buhok. Yan, mga kababaihan. Pag basa ang buhok, ayaw mag-helmet. Bakit ayaw mo mag-helmet? Sir, basa ang buhok ko, masisira. Eh, pambihira ka, pag namatay ka, hindi lang buhok ang masisira. Buong katawan mo. Diba? So, mga kapatid, sumunod sa batas trapiko at mga ordinansa, may police man o wala. Kanina po. Huwag sumingit sa mabilis ang takbo. Di po ba may mga ang bibilis sumisingit? Tama? Delikado yan. Kailangan ka pwedeng sumingit.